Before we dive right into the Word of God, I just want to personally thank you for dropping by on our YouTube channel. This message was recorded during our weekly worship experience. So if you are in the area, visit us. We would love to worship with you in the flesh. I pray in Jesus' name that this message will become a fuel in the fire. So get your hearts ready. Ipinapanalangin ko sa Panginoon that God will divide this message into 1,000 different ways so that it will benefit your soul. Enjoy. Panginoon, we are ready to receive your word. We are ready to hear from you. Allow our hearts to be opened and our eyes to be awakened so that each and every one of us will receive a Rhema word that will bring transformation in our lives today. And I pray, i-ready niyo po ang aming mga puso, i-ready niyo po ang aming buhay so that each and every one of us will be able to walk worthy of that calling to which we have been called. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Ang ating po pag-uusapan ngayon ay pinamagatang kong, if you have the faith, God has the power. If you have the faith, God has the power. Put that in the chat. If you have the faith, God has the power. Sino po sa inyo may mga pananampalataya kayo sa Panginoon? Sino sa inyo nananampalataya kayo sa Panginoon? Hindi lang sa inyong kapatawaran, hindi lang sa inyong kaligtasan, kundi tayong lahat ay nananampalataya sa Panginoon that He's going to provide, He's going to heal, He's going to deliver, and He's going to cleanse. Lahat po tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoon. At kung babasahin niyo po ang Biblia, especially the New Testament, mapapansin niyo mga kapatid, lalo na sa mga miracle ng ating Panginoong Hesus, parang napapansin ko na laging tinatrabaho ng ating Panginoong Hesus ang pananampalataya ng kanyang mga disipulo. Tingnan niyo po ito. Kung i-observe niyo po ang gospel, yung mga miracle ni Jesus at yung mga teaching ni Jesus is actually meant to strengthen our faith. Let me repeat. If you read carefully at mag-o-observe kayo ng mabuti, mapapansin ninyo na lahat ng mga milagro ni Jesus, lahat ng turo ni Jesus, ang objective ay palakasin yung ating mga pananampalataya. To the point, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 17, kahit ikaw ay may pananampalatayang kasing liit lang ng butil ng mustasa, kaya mong i-command yung bundok to move from here to there because nothing shall be impossible with the Lord. Now, it sounds easy, maliit na mustasa, tapos kayang pagalawin ang mountain-sized problem. Parang ang daling pakinggan. Pero kung titignan mo yung formula, lumalabas na kung meron kang pananampalataya, hindi sa liit nito, kundi sa authenticity ng pananampalataya, yung pananampalataya mo ay potent. Ibig sabihin, powerful. Ibig sabihin, kapag nanampalataya ka, ina-activate mo yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Because yung kapangyarihan ng Panginoon, hindi nagbabago yon. He is always powerful. Na sabi uli ng scripture, kung meron kang pananampalatayang kasing liit lang ng mustasa, kaya niyang iurong at i-resolve yung problemang kasing laki ng bundok. Just think about what I just said. Liit lang ng pananampalataya mo, pero kaya niyang galawin yung bundok, yung problema na kasing laki ng bundok. Ibig sabihin, if you have the faith, God has the power. Kung meron ka lang pananampalataya sa Panginoon, ang guarantee ng Scripture, meron siyang kapangyarihan na tuparin ang lahat ng iyong mga ipinapanalangin. Hindi natin mape-prevent ang bagyo, but we can always prepare for what is coming in our lives. Kaya nga napansin nyo sa Scripture, laging nire-rebuke ng ating Panginoong Hesus ang pananampalataya ng mga disciple. Naalala nyo, nung sila'y dumaan sa bagyo sa Sea of Galilee, pagkatapos na sabihin ni Jesus, Shalom o peace, at yung bagyo ay huminto. Ano ang sabi niya sa mga disciples? O you of little faith, why did you doubt? Bakit? Yung mustard seed, little din yun, di ba? Bakit sabi ni Jesus Christ, yung little faith mo sa mustard seed, kaya makapagpagalaw ng bundok, pero yung little faith ng mga disciple, nire-rebuke ng Panginoon. Contradictory ba ito? Hindi ho, kasi yung little na sinasabi ng Panginoon dito, hindi niya sinasabing okay lang na maliit ang pananampalataya mo. Although sinasabi ng Scripture, kahit maliit ang pananampalataya mo, kaya niyang makapagpagalaw ng malaking bundok. Pero yung maliit na pananampalataya, kung ito'y itatanim mo, pwede itong lumago. So yun ang objective ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon na yung pananampalataya natin, although may kapangyarihan, but the more it grows, the more you see bigger miracles and breakthroughs na mangyayari sa inyong mga buhay. Hallelujah! Palapakan natin muli ang ating Panginoon. And today,
Ang ating pag-uusapan is one of the most famous passages in all of the scripture in which na-preach ko na rin po ng maraming beses na. But I always ask the Lord, Lord, ano pa ba yung gusto mong ituro sa amin, especially in the area of our faith? Because lalo na po ang ating simbahan, we have exercised our faith, no? At napakabuti ng Panginoon. Amen? Just imagine, no? 2 years ago, in-exercise natin ang faith natin to have one of the biggest projects that we've had. 2 years later, amen, yung one service na may 400 people, ginawa ng Lord na 4 service na may tig for 400 people. So we have grown in 2 years from 500 people to 1,600. Look at the goodness of our God. Ibig sabihin, nandun na lagi yun eh. Pero ang sabi ng Panginoon, meron ba kayong pananampalataya to create a room for God para yun ay punuin ng ating Panginoon? So we are going to talk about the story of a woman na merong issue with the blood. At yung story na ito, mga kapatid, actually takes a larger story sapagkat yung story at context nito is that si Jesus ay naglalakad papunta sa bahay ni Jairus sapagkat si Jairus na isang synagogue leader ay may problema na yung kanyang anak na 12 years old ay may sakit. At sabi ng scripture, habang si Jesus ay papunta sa bahay ni Jairus para pagalingin yung babae na 12 years old na may sakit. Ang sabi ng scripture, may isang babae, all of a sudden, woman causes an interruption sa paglalakad ng ating Panginoon. Itong babaeng ito ay hindi invited. She's not supposed to be there. But she had a condition. Ano ang kanyang condition? She was bleeding for 12 years. Hindi aksidente yan. 12 years siya nagbi-bleed, 12 years old yung anak ni Jairus. So ibig sabihin, nung pinanganak pa lang yung anak ni Jairus, nagsisimula na rin yung issue ng babaeng ito. At parehong life and death situation. Sapagkat yung case ng babaeng itong dinudugo for 12 years is actually chronic. It is actually a life and death situation to the point na sabi ng scripture, she has spent all her money on treatments. Lahat ng doktor tinignan niya na, nagpatingin siya, nagpa-check up siya, hanggang sa naubos na ang kanyang yaman, sumuko na lang siyang maniwala na gagaling pa siya. Ang sabi ng Mark chapter 5 verse 25 to 26, now a certain woman who had a flow of blood for 12 years. And had suffered, everybody say suffered. She's been suffering because she had an issue of the flow of blood. Hindi ito 1 month lang. Hindi ito 12 days lang. This was going on for 12 years. Nasabi ng verse 26, she had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and she was no better. But in reality, she grew worse. Imbis na bumubuti ang kanyang kondisyon, lalong lumalala ang kanyang sitwasyon. Napapansin niyo ba minsan yun, mga kapatid? That the more you hope na gagaling ka, the more you hope na magiging mabuti ang sitwasyon, the more you hope na magkakaroon ka ng financial provision, the more na umaasa ka na mariresolve ang issue, mas lalong lumalala ang sitwasyon. Parang wala nakaka-relate. Ako lang yata. Ako lang ang normal dito, mga kapatid. Pero hindi aksidente na nilagay ng scripture na ang kanyang issue ay 12 years. Kasi every number in the scripture has its significance, and 12 actually is a number of transition of a season. Ibig sabihin, when God put 12 years in there, He was reminding all of us na itong babaeng ito has been suffering for more than a decade, but this is already a season where God is going to transition him, and she was going to receive a miracle and a breakthrough. Unfortunately, minsan, pag nasa season ka ng transition, kung saan pabuti na sana ang buhay mo, paganda na sana ang buhay, pa-receive mo na yung miracle, papunta ka na sa breakthrough, gagawin din naman lahat ni Satan para pigilan kang makamit ang lahat ng mga breakthrough na yun. Sino sa inyo nakaka-relate, mga kapatid, na minsan, mas lalo kang umaasa, mas lalo ka rin nabibigo? Because the enemy is trying to stop you, not because of where you are today. Gusto nga niya maghirap ka eh. He is trying to stop you because of where you are going. Kasi alam ni Satan na kapag nakuha mo yung miracle, you are going to celebrate not the blessing, but your blesser. Yung Diyos na yung pinapapurihan. And it is consistent in all of the scripture. Naalala niyo si Paraon, mga kapatid? Nasabi ng scripture, habang dumadami, breakthrough, habang dumadami ang mga Jewish people nung sila'y alipin ng mga Egyptian, na-anticipate ng Paraon, teka, sabi niya, hindi po pwede ito, na nagmumultiply sila. Kaya nung pinagawa ng Paraon, pinapatay niya lahat ng mga bata 2 years old and below. And you know what happened? In Matthew, Mark, Luke, and John, nung ang ating Panginoong Hesus ay pinanganak, ganun din ang nangyari. Pinapatay din ang lahat ng 2 years old and below kasi si Jesus ay ipinanganak. Iyon ay tactic ng kaaway to preempt breakthrough, to preempt miracle. And that's exactly the tactic and the
taktika ng kaaway sa ating buhay. Every time na papalapit ka na sa breakthrough, every time na nagko-commit ka for spiritual maturity, gagawin ni Satan na lahat para pigilan ka. Napansin niyo ba nung nag-commit kayo sa link up group, mas lalong humirap minsan ang buhay. Amen? Napansin niyo yun? Bakit? Si Pharaoh, sabi niya, let's plan to keep them from growing. Let us stop them from multiplying. Kasi papunta sila sa season of transition. Everybody say transition. Bakit? Kasi kapag nasa transition ka from where you are today to where you are going, nakaka-attract ka ng kaaway. Nakaka-attract ka ng gera. Every time you are praying for blessing, parang sinasabi mo kay Satan, we are on a war. Nakikipaggera ako because I'm believing that God is going to provide all my needs. At kung ikaw ay nasa season of transition, di ko baka 2 taon lang na nasa season of transition, ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang mag-quit, huwag kang mag-give up dahil humihirap ang sitwasyon. Mas lalo mong i-push, mas lalo ka manampalataya kasi alam natin that there is a breakthrough on the other side of this struggle. You are entering a season, a new season in your life. So here you go. 12 years of suffering. Obviously, we know the story. Papunta na ho siya sa season of transition. Pero napansin niyo ba na ang sabi uli ng verse 25, a certain woman had a flow of blood for 12 years. Walang pangalan tong babaeng ito. So nameless siya, she has no name. Ang alam lang natin, ito ay babae na dinudugo for 12 years. Hindi natin alam pangalan niya, pero alam natin yung issue niya. Napansin niyo ba minsan, pag yung issue mo, matagal mo na pinagdadaanan, nagiging identity mo na siya. Okay? Alimbawa, nag-i-struggle ka sa alcohol. Hindi ka nakilala sa pangalan, yung alcoholic yun. Ibig sabihin, kung ano yung struggle mo, yun ang ikinakabit na identity ng ibang tao sa iyo. So yung woman na ito ay nameless, hindi dahil hindi siya mahalaga sa Diyos. Let me repeat. Kasi minsan nakala natin, porket hindi pinangalanan ng Scripture, ay hindi na mahalaga. But in fact, naniniwala ko, kaya nilagay ng Lord na no name o certain woman lang, ibig sabihin wala siyang pangalan, is because naniniwala ko na gusto ng Lord na maging anonymous siya, pero ang ibig sabihin rin doon is parang merong inclusivity sa atin. Nag-gets ba yung sinasabi ko? Anonymous yung babae, pero kaya siya din anonymous, hindi dahil di siya mahalaga, kundi para every time makikita mo yung certain woman, pwede mong ilagay yung pangalan mo doon. Kasi wala ka mang issue ng dugo, wala ka mang issue of blood, wala ka mang blood flow issue, pero lahat tayo may issue. Meron kang sa finances, pero meron kang issue sa health, pero meron kang issue sa iba't ibang mga bagay nito. At naniniwala ko, nilagay ng Lord na anonymous yun, hindi dahil hindi mahalaga yung pangalan ng babae, kundi para bawat isa sa atin na magbabasa at mag-aaral na ito, ay pwede nating sabihin, ako yung babae na yan. Ako yung babae na yan na nasa gitna ng circumstance kung saan nanghihingi ako sa Panginoon ng kagalingan at nanghihingi ako sa Panginoon ng breakthrough. She was going through a problem so long na mas kilala siya sa kanyang issue kaysa sa kanyang pangalan. Na yung kanyang identity is attached to her condition at yung kanyang identity is wrapped up with her crisis. She was so dressed up on the outside but really messed up on the inside. Nasabi ng last part ng verse 26, the doctors made it worse. Kahit na nagpa-check up siya sa iba't ibang mga doktor, mas lalong lumala ang kanyang sitwasyon. And naniniwala ako kaya lalong lumala ang kanyang sitwasyon, ask me why. Naniniwala ako kaya lumala lalo ang kanyang sitwasyon is because nung una may pera pa siya. Pero nung huli siguro naubusan na siya ng pera. At alam niyo naman ang mechanics ng mundo, as long as may pera ka, the people will try to help you. Or for that matter, the doctors maybe at that time is trying to cure him. But the moment na nawala na siya, she had nothing to give, they cannot do anything more. Now, hindi ko sinasabing hindi matulungin ng mga doktor. Hindi ko rin sinasabing hindi matulungin ng ating mga kaibigan, pero hindi sila ang makakapag-resolve ng iyong issue. Amen? Kasi darating ang panahon na wala ka nang mabibigay sa kanila. Wala ka na may i-offer sa kanila. Pero Diyos lang ang kayang tumanggap sa iyo kahit wala kang kayang i-offer sa Panginoon. Amen? Nga lang minsan, tinatry nating i-pacify yung pain natin. Kasi lalo pag church people ka. Di ba? Parang lalo pag nasa church ka, hindi mo maamin na nasasaktan ka, hindi mo maamin ang sitwasyon mo, hindi mo maamin na may financial struggle ka, hindi mo maamin na sa bahay na nga lang, hindi maamin ng tatay mo na sumasakit ang balakang niya, hindi maamin ng iba na dumadaan ka sa mga circumstances. And unfortunately, we are pacifying yung pain natin at naghahanap tayo ng solusyon sa iba. Hindi naman masamang tumingin sa doktor, pero minsan kung sa doktor tayo nakadepende, nakadepende tayo sa ating edukasyon, sa ating finances, baka ma-miss natin yung breakthrough ng Panginoon. And apparently,
pag lalo kang nakatingin sa mundo, it will make your pain even worse. Kapag lagi kang nakatingin sa mundo, it will leave you more broken. Napansin niyo ba? Pag sa mundo ka nakatingin, kung broken kang pumunta, mas lalo ka magiging broken. Kung may sakit ka, mas lalo ka magkakasakit, you will experience more pain than ever. But suffering is not God's will for your life. Let me repeat that again. Suffering is not God's will for your life. Alam ko na kailangan natin dumaan sa mga paghihirap, kailangan natin dumaan sa mga challenges, pero hindi yan ang iyong destiny. It's just a stage of life. Your destiny is not failure. Ang destiny mo hindi brokenness. Ang destiny mo hindi mag-quit. Ang destiny mo hindi pain. Failure is not your destiny. It's an event in your life. At dahil event lang siya, pwede mo mapagtagumpayan. Dahil event lang siya, hindi siya permanent. So kung natalo ka, you are not a permanent loser. Kung bumagsak ka, you are not a permanent failure. Si Job nga, di ba? Bumagsak ang lahat, nawala ng, naalala nyo last week? Yung diniscuss ko, God is good period, about kay Job. Nawala sa kanya ang lahat. 10 anak niya nawala, wealth, health nawala. Tapos yung mga dapat sumusuporta sa kanya, yung asawa niya, yung mga kaibigan niya, siya pa ang sinisisi kung bakit nangyayari yun sa kanya. But when we suffer, naniniwala ako, yan ay inaalaw ng Diyos, pero hindi kalooban ng Panginoon sa ating buhay. At ang guarantee ng Scripture, katulad ng sinabi sa Ephesians 3 verse 20, God is able to do immeasurably above and beyond what you could think or imagine. Anong gusto ko sabihin? Anong gusto mo sabihin, Pastor? Ang gusto ko lang sabihin ganito, huwag kang mag-settle sa natural solution lang. Lagi mong pagkatiwalaan yung supernatural solution ng Diyos because God can exceed our expectation. God can exceed our imagination. Ang sabi ng NIV, immeasurably more. Ang sabi ng NLT, infinitely more. Ang sabi ng HSBC translation, above and beyond what you could think or imagine. Hallelujah. Palapakan natin muli ang Panginoon. So, nung pumunta siya sa ating Panginoong Jesus, she was the worst version of herself. Pero ang sabi ng verse 27, when she heard about Jesus, nung narinig niya ang ating Panginoon, she came behind Jesus Christ in the crowd and touched His garment. This is interesting. Ang sabi ng Scripture, nung narinig niya ang patungkol sa ating Panginoong Jesus, I don't know who is this for, pero maaring at that point, no, maraming humahawak sa ating Panginoong Jesus, pero this woman was so desperate na ang sabi ng Scripture, technically speaking, it was implied in the Scripture that she was crawling her way to her healing. Willing siyang gumapang para lang maramdaman at ma-receive ang blessing ng Panginoon. Ano sinasabi ng babaeng ito? I've been suffering for 12 years and I know suffering is not God's will for my life. At kung ibig sabihin ito, kailangan akong gumapang, that's the least that I can do. I'm willing to do it because I'm excited to experience the plans and the purpose that God has for my life. Dahil sa constant bleeding siguro, may mga taong lumalayo na sa kanya. In fact, sa Old Testament, kapag ikaw ay dinudugo, you were considered unclean. At kapag unclean ka, you have to be clean for at least 7 days bago ka ma-declare na clean ng mga priest. So, for the past 12 years, hindi huminto yung kanyang pagdurugo. At kung huminto man yun at that moment, kailangan niya pa magantay ng 1 week, magpa-check up sa priest para i-declare siyang clean. Bakit ko nasabi? Kasi sabi ng Scripture, she touched the garment of Jesus Christ. Hinawakan niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus, which is a no-no. Hindi mo pwedeng gawin yon. Oh no, hindi mo pwedeng gawin yon. Bakit? Kasi yung unclean, pag hinawakan yung mga clean, nagiging unclean. So technically speaking, dahil hinawakan ng babaeng ito ang damit ng ating Panginoong Hesus, by law, Jesus should be unclean. He should be dirty at this point. Pero yun ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Sa natural law, pag hinawakan ng marumi ang malinis, yung malinis rumurumi. Pero kapag si Jesus ating hinawakan, ikaw na marumi, pag humawak kay Jesus na malinis, yung marumi pa lumilinis. Nagkakaroon ng reverse na blessing na nangyayari sa atin. Amen? And for many years, ang babaeng ito, walang mahawakan, walang malapitan. Amen? And probably yung paggapang niya, anonymous na anonymous. Kasi pag nakita siya, actually, responsibility niyang sumigaw ng unclean. Responsibility niyang balaan ang lahat ng tao, huwag kayong lalapit sa akin. Pero siya mismo nag-initiate, lalapit ako sa Panginoon because this could be my only chance of healing. Amen? I've been isolated for so long. I've been outcast of the community for so long. Pero nung nandun na siya sa crowd, nag-blend siya sa crowd. At pag nasa crowd na siya, hindi na makita ang kanyang struggle. But on the inside, she's dying. On the inside, she's bleeding.
On the inside, some of you are losing your faith. On the inside, some of you are broken and empty. On the inside, some of you are hurt and felt condemned. But God is saying, you are not alone. God is with us. In fact, the more weak you think you are, the more hurt you feel you are, yung hurt na yun, in fact, let me just say this to you, even your sin, yung weakness mo is exactly the reason why you should come to Jesus in the first place. Mas lalo ka dapat lumapit eh. Kasi kung marumi ka, ayaw mo pang lumapit sa Diyos, sino pa lalapitan mo makakapaglinis sa'yo? Si Tide? Gulat ka, no? Hindi ka malilinis doon. Malilinis niya ang damit mo, pero hindi niya malilinis ang puso mo. Kaya kailangan mo ang ating Panginoong Yesus. This is where God wants you to show up. Mas lalo kang magsimba. Mas lalo kang magbasa ng scripture sa mga panahong hindi mo na-feel. Na parang karapat-dapat ka. In the midst of your mess, in the midst of your struggle, in the midst of your pain and your suffering, because naniniwala ko, one touch from Jesus can literally change the course of your life. Bakit? Ano po ang sabi niya sa verse 28? Kasi ang sabi niya sa kanyang sarili, if only, mahawakan ko lang, if only I may touch His clothes, I shall be made well. Para sa kanya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus, ako ay gagaling na. Verse 29, nung nahawakan niya ang damit ng ating Panginoong Jesus, everybody read, immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Palapakan natin ang ating Panginoon. Come on now. Amen. Everybody say, she was healed. Tingnan nyo, sinabi ng doktor, wala ng pag-asa. Pero kahit sinabi ng doktor na wala ng pag-asa, hindi siya nawala ng pag-asa. Kahit na bumabagsak ang negosyo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kahit na bumabagsak ang laman ng bank account. Hallelujah. Amen. Kahit na papalapit na yung due date, wala ka pang pambayad, huwag kang mawawala ng pag-asa. Because we are always seeing the limitations of ourselves. Nakikita natin ang limitasyon natin, pero I'm here to remind all of you the limitless power of the God that we serve. Ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay may kapangyarihan na limitless. Ang kakayanan natin ay may limitation. We are finite, but we are serving an infinite God. He is a powerful God. And I believe you came to church today para ma-remind tayong lahat, anumang laki ng ating kasalanan, He is enough for our forgiveness. Anumang taas ng problema, He is enough for our solution. Nandyan lagi ang ating Panginoon at hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. She fought her way. Biruin mo, gumagapang siya habang ang lahat ng tao siguro marami din dun. Excited din sa healing. And imagine kung nasa simbahan ka, especially siguro next week sa pagbabalik natin, marami nag-expect, Lord, I need a word, I need a miracle. Pero out of so many people na nangihingi, bakit siya ang pinagaling? Ang daming humawak kay Jesus, pero siya ang nakareceive ng kagalingan. Amen? Napansin niyo ba, halimbawa, water baptism? No? Bakit kapag nawa-water baptize ang kaibigan niyo, o ikaw mismo, nung na-water baptize ka, naiiyak ka? Bago ka pumunta sa water baptism, nag-shower ka din. Nabasa ka rin ng tubig dun sa shower, pero hindi ka umiyak. Pero nung na-water baptize ka, ba't ka naiyak? Para yung tubig lang naman yun. Wala namang something powerful sa tubig. Alam niyo kung bakit? Because you every time that we are going to get water baptized, pag tayo lumulubog sa ilalim ng tubig, naaalala natin yung faithfulness ng Diyos. Kung paano tayo nilabas ng Lord sa isang difficult situation. Kung paano nag-provide ang Panginoon sa mga panahon akala mo wala ng pag-asa. Amen. Kung paano tinulungan ng Lord ang iyong pamilya. Kung paano nilabas niya kayo sa imposibleng sitwasyon. Hindi katulad pag nagsha-shower ka, nababasa ka din. But as long as you've been reminded of the faithfulness of God, you will fight your way to your healing. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, tanungin ko lang, gaano ka determinado na ipaglaban sa panalangin ang ipinapanalangin mo? Ulitin ko lang. Gaano ka determinado na ipaglaban sa panalangin yung pinapanalangin mo? Pinapanalangin mo bang maligtas ang iyong buong pamilya? Gaano ka determine? Okay, determinado ako, Pastor. Once a year, pinagpe-pray ko yan. I'm not saying na yung isang panalangin hindi dinidinig ng Panginoon. Pero bakit all of a sudden itong babaeng ito, she tried to crawl her way? There is something about her faith that made her well, na ang sabi ng Scripture. God is all powerful. Lahat ng umawa kay Jesus at that point, pwedeng gumaling if they would want to. Pero dahil itong babaeng ito, she was really desperate para sabihin sa Panginoon, Lord, mahawakan ko lang ang laylayan ng iyong damit. At nung nirelease niya yung kanyang pananampalataya,
Nirelease ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Yun ang difference. Nirelease niya yung kanyang pananampalataya. Maraming bumangga pero siya lang ang nagsasabi, mahawakan ko lang. That's the power of your faith. Sabi mo sa katabi mo, that's the power of your faith. Because the power of our faith will activate the power of our God. Yung power ng Diyos is activated when you believe in Him and Him alone. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos powerful na, but He is always responding to your faith. Gaano kalaki at katindi ang iyong paniniwala na talagang ang Diyos ay magpo-provide. Or maybe baka sinabi mo, Lord, alam ko magpo-provide ka. And alam ng Diyos ang intensyon ng ating puso. Amen? But when you have a faith, nire-release ng pananampalataya, yung kapangyarihan ng Panginoon para maranasan natin yung ating mga pinapanalangin. Kaya ano ang definition ng faith sa Hebrews chapter 11? Now faith is the substance. Come on, School of Progress Module 1. Now faith is the substance of the things that we hope for. Amen? It is the substance of the things that you've been hoping for and the evidence of things that you don't see. You don't see it yet, pero nakikita mo na sa faith mo yung ebidensya. Hindi ka pa gumagaling, pero nararamdaman mo na yung healing dahil sa pananampalataya mo. And that is activating the power of God in your life. And when your faith is potent, yung pananampalataya mo hindi nagwe-waver, hindi na uga, hindi tumitiklop. Pansinin nyo yung mga biblical heroes natin. For example, sila Moses, si Daniel, si Job, tsaka si David. Ano sa tingin nyo, anong naaalala nyo kapag nababanggit ko yung Job? Daniel, Moses, David. Amen? Una, yung mga problema ang pinagdaanan nila. But we don't just remember them for the trials that they faced. We remember them for how they faced the problem. Let me repeat. Si Job, alam natin may problema siya, tama? Pero hindi lang yung problema ang pinagdaanan niya ang naaalala natin. Naaalala rin natin kung paano siya tumugon at nag-respond doon. Si Daniel, nung siya'y nasa lions den. Si Daniel, yan yung nasa lions den. Pero naaalala rin natin kung paano siyang nanampalataya na i-rescue siya ng Panginoon. So it's not just believing on a miracle. So don't just believe in a miracle. Believe for the miracle. Guess ba? Okay. Naniniwala ka bang ang Diyos ay nagpapagaling? Okay. Pero naniniwala ka bang ikaw ay papagalingin? That is believing for miracle. So hindi ka lang naniniwala na ang Diyos nagpapagaling, naniniwala kang ikaw ay papagaling. You are believing for it. You are believing for breakthrough. You are believing for change and transformation. Amen? Palapakan natin muli ang ating Panginoon. So come to the Lord. If you are broken, hurt, guilty, ashamed, and messed up, huwag kang magpapigil. Be desperate enough to touch the hem of His garment and receive the answer to your prayer. Nung paghawak niya sa damit ng ating Panginoong Hesus, sabi ng Luke chapter 8, wala kasi, yung dalawang passage kasi, nagtatalon-talon tayo because parehong may details yung Luke tsaka yung Mark. So let's jump to Luke chapter 8, yung continuation. Kasi sa Mark tapos na, tuloy natin sa Luke. Sa Luke chapter 8, ang sabi ni Jesus Christ, who touched me? So pagkahawak ng babaeng ito sa laylayan ng damit ni Jesus, ang sabi ni Jesus Christ, sinong humawak sa akin? Look at this. And everyone denied it. And Peter said, Master, this whole crowd, tingin si Peter talaga ang first honor sa disciple. Pag may recitation, si Peter talaga lagi sumasagot. Sino humawak? Habang lahat takot. Ako, sir. Sabi niya, this whole crowd is pressing up against you. But Jesus said, someone, watch this, deliberately touched me. That's the difference. Hindi lang basta humawak, sinadyang hawakan. She deliberately touched me for I felt the healing power gone out of me. At kahit na dinudugo ang babaeng ito for 12 years, sabi ng scripture, the moment na hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus, nakaranas siya ng kagalingan. It is illegal to touch somebody when you are unclean. Amen? But in the midst of all that, ang grace ng Lord is just effectuous. Masyadong effective. Nasabi ng scripture, nung hinawakan niya, kahit illegal yung paghawak, kahit hindi siya invited, kahit sumingit lang siya sa miracle ni Jairus, kahit masama ang loob ni Jairus sa kanya, kasi parang inantala niya yung pagpapala na para kay Jairus, yung healing dumating. God is showing us something, na ang Diyos will never be too busy para pakinggan ang ating mga panalangin. He's willing to touch you. Pansinin niyo, ang sabi ng scripture, hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus, which is bawal. Pero napansin niyo ba sa ating Panginoong Jesus, especially in the New Testament, kahit yung may ketong na unclean din, hinawakan ni Jesus Christ.
No, I've been saying this over and over again, but let me ask you again a question. Si Jesus ba, tingin nyo talaga kailangan niya pang hawakan yung may ketong para gumaling? Hindi na kailangan. Sabihin niya lang, be clean. And he did it sa ibang leper. Pero there's one particular na may leper na hinawakan niya. Nasabi ng lalaking ito, Lord, if you are willing, I know you can make me clean. Jesus said, you are now clean. Pwede na yun eh. Pero ang sabi ng scripture, Jesus touched him, which is illegal. Illegal. Kasi kung hinawakan niya yung unclean, magiging unclean din siya. But there is something about Jesus na kapag hinawakan niya yung unclean magiging Mr. Clean. Magiging clean. Amen. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang luminis? Amen. Amen. Wow. Kaya sabi ni Jesus, sino humawak sa akin? For somebody deliberately touched me and I felt it. Verse 47, and I will close with this. When the woman realized that she could not stay hidden. Pansinin nyo, deliberate siya sa paghawak sa garment ni Jesus Christ, pero wala rin siyang intensyon na maging public about it. Okay na siya na makuha ko lang yung miracle kahit di na ako mag-testify. Makuha ko lang yung miracle kahit di na ako makita ni Jesus. Basta importante sa akin, gumaling lang ako. Pero nung na-realize siya, hindi siya makapagtago. And probably sinamantala niya pa yung kabisihan ni Jesus Christ na nagmamadali si Jairus papunta sa kanyang anak. Sabi niya, naku, nagmamadali ito. Mabilisan lang. Pero huminto ang ating Panginoong Yesus. The God of the heavens and the earth. The God who spoke the universe into existence have stopped. Huminto para sa bleeding woman. And what made you think na ang Diyos ay hindi willing huminto at makinig sa iyong mga panalangin? And He had demonstrated the principle in the New Testament through this bleeding woman. So nung na-realize niya na hindi siya makapagtago, verse 47, when the woman realized that she could not stay hidden, she began to tremble and fell to his knees in front of him. The whole crowd heard her explain why she had touched him and that she had been immediately healed. Verse 48, daughter, your faith has made you well. Go in peace. Ano sinasabi ng ating Panginoon? Sabi ng scripture, nanginginig siya. She fell on her knees. She's trying to explain. She's trying to come up with an excuse para i-justify yung kanyang paggaling. Para sinasabi niya siguro, okay lang naman po siguro yun, di ba? She's just trying to explain na, humawak lang naman po ko, hindi naman po nakakaabala. Hindi naman po masyadong malakas yung diban ko. Pero ang sabi ng scripture, hinarap siya ng ating Panginoong Hesus sa gitna ng kanyang pag-i-explain na sabi sa kanya, huwag ka mag-alala anak, for your faith has made you well. Do you love Jesus, mga kapatid? Na pwede nang iwanan ni Jesus Christ, sabi niya, enjoy the blessing. Pwede nang gawin ni Jesus yun eh. Enjoy the miracle. Pero hindi, hinarap niya ang babaeng ito. Kasi alam ni Jesus Christ that Jesus was not just healing her of her physical sickness. She was healing her of her emotional damage and spiritual damage. Yun yung kagandahan sa ating Panginoon eh. Ang Diyos, kaya tayo hingi, Lord, pingin blessing. Kasi Lord, hindi lang basta bagsak ng blessing. May tuturo siya talaga eh. Kasi kung ang gusto lang ng Lord, pasayahin tayo ng pasayahin. Binigyan niya tayong tigi-tigi isang clown, hindi angel. Hindi guardian angel ang bibigay niya sa'yo, guardian clown. Para lagi kang pasayin. Pero ang gusto ng Lord, hindi ka lang sumaya. Ang gusto ng Lord, palaguin ang iyong pananampalataya. Ang gusto ng Lord, lumalim ang iyong relationship sa Kanya. Kaya nga kahit na pwede nang iwanan ni Jesus Christ ang babaeng ito, He assured her that it's her faith that activates the power of God. So ang sabi niya, go in peace. Now that word go in peace actually in the Greek is quite interesting kasi hindi ito basta magkaroon ka ng pananampalataya. Actually, ang Greek word dito is technically speaking, go into peace. So parang sinasabi ni Jesus Christ, enter into peace. You've been struggling for 12 years, but your faith has made you well. Now, finally, you can rest. You can enter into peace. Don't you love Jesus, mga kapatid? Lagi niya ipinapakita sa atin, He's always in control. Even yung peace natin sa puso, kontrolado ng Panginoon. Nung sinabi ng Lord, let there be light, hindi nagreklamong walang battery, walang fuse. There was light. Because God is sovereign and God is so powerful. Amen? Nung bumabagyo doon sa Sea of Galilee, nung kinuman niya, Shalom! Peace be still. 3 words sa English, 1 word sa Hebrew. Peace be still. Kahit na yung hangin ay bumubuga sa iba't ibang direksyon,
Nung sinabi ng Panginoong, peace be still. Ano nasabi ng scripture? Huminto ang hangin. Huminto ang bagyo. Yung hangin na yan, mga kapatid, walang kapangyarihan ng tao na pigilan. Pansinin nyo, pag bumubuga ang hangin sa atin, hindi natin mapipigilan yan. Hindi natin, doon ka, pagod ako. Hindi mo papapalipat, pero ang Diyos, kontrolado niya kahit saan bubuga yung hangin. Hindi natin controlled ang nature, pero control ito ng ating Panginoon. We have no control over it. We have no control our circumstance sometimes. We have no control over our suffering sometimes. But God is able to do immeasurably above and beyond what you could think or imagine. Is it as if sinasabi ng Panginoon sa atin, even the winds and waves are listening to its Creator. So don't worry. Be still. Kahit na parang imposible ang sitwasyon, kahit palagay mo, parang walang pag-asa masolusyonan, impossible is where He starts. Minsan niya, aantayin pa talaga ng Lord na dumating yung 12 years bago kanya pagalingin. Minsan aantayin pa ng Panginoon na maging imposible ang sitwasyon. Kasi kung perpekto ang sitwasyon, bakit pa kailangan natin ng Diyos? Pero dahil alam natin ang buhay natin na hindi perpekto, dahil alam natin na tayo ay dumadaan sa iba't ibang stages of difficulties and challenges, we know that God is always in control. Sabi nga ng Jeremiah chapter 32, nothing is too difficult for your God. Walang mahirap sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang mahirap sa Diyos. Amen? Si Abraham, kailangan niya mag-antay ng 75 years old siya bago manganak ang kanyang asawa. Mangako ang Panginoon sa kanya. 25 years niyang inantay. 100 years old na siya nung nanganak siya kay Isaac. Si Elizabeth was way beyond childbearing years. Inantay pa ng Lord. Pero kaya inaalaw ito ng Panginoon para kapag dumating yung healing, yung paghinto ng dugo, yung promotion, yung breakthrough at yung blessing, we will not take credit for it. Alam natin, Diyos ang may gawa nito. Because miracle is what God does. It is God's specialty for you. Hindi mauubusan ng Panginoon ng paraan para makarating sa atin ang sagot sa ating mga panalangin. Kung kinakailangan magsalita ang donkey, pagsasalitain ng Lord ang donkey. Kung kinakailangan maghatid ng pagkain ng raven, gagawin ng ating Panginoon. Kasi ang Diyos, hindi siya magiging Diyos kung ang kaya niya lang gawin, posible. Kaya Diyos ang Diyos kasi kahit imposible, kayang gawin ng ating Panginoon. So wag mo i-allow na yung mga delay at detour, mga disappointment sa buhay mo will cause you to give up on your faith on your God. Crawl your way to your healing. Amen? Manampalataya ka that God is going to restore that relationship. That God is going to restore that financial difficulty. That God is going to answer your prayers. Help is on the way. Help is coming. Jesus is here. When she heard about Jesus, and I believe with all my heart, you are hearing the word of God today in your hearts. What are you going to do with it? Mahihiya ka ba? O katulad ka ng babaeng ito, desperate enough to crawl. Sabihin niya, gagawin ko ang lahat for this healing. If you have the faith, God has the power. Even death is not a dead end to your God. Kahit kamatayan, hindi dead end sa Panginoon. And I want to encourage all of you today, Global Family, continue to put your faith in Jesus Christ. Continue to believe that nothing is impossible with the Lord. Continue to believe that nothing is too difficult for the Lord. Your God has the power to override lahat ng diagnosis ng doktor. He can override yung kakulangan. Kayang i-override ng Lord ang limitation ng tao. Kayang i-override ng Lord ang imposible sa tao. Kayang i-override ng Diyos ang lahat ng mga bagay na humahadlang sa iyo para makamtan mo. Kayang i-override ng Diyos yung infertility issue. Kayang i-override ng Panginoon yung ating educational experience issue. God is able. Huwag mo sabihin, hindi na yata ako makakapag-asawa. Hindi na yata ako magkakaanak. Hindi na yata talaga giginhawa ang aming buhay. Hindi na yata talaga makakatapos ng pag-aaral ang aking mga anak. Hindi na yata talaga makakapagtuloy ng pag-aaral. Hindi na yata talaga ako makakapasa sa board exam. Hindi na yata talaga makakasundo-sundo tong aking mga pamilya. Hindi na yata talaga mare-restore yung relationship namin. Remind yourself, God is in control. He can override every ounce of lack, limitations, and difficulty. Because with man, it is impossible. But with God, all things are possible. Isang palakpak muli sa ating Panginoon. Let us pray. Taas po ninyo ang inyong mga kamay, mga kapatid, at kasama ng pagtataas ng inyong mga kamay ay ang pagtataas ninyo ng inyong kanya-kanyang issue, kanya-kanyang prayers sa ating Panginoon. And I believe God is talking to you
right there in your heart today, you've lost your hope. You've lost your motivation. You've lost that drive and appetite. Because you've been struggling for so long and you can't seem to find a way. But I'm here to remind you today, our God is a miracle-working God. He is your way maker. He is your promise keeper. He is able to do exceedingly, abundantly, above and beyond what you could think or imagine. Panginoon, sa pagtataas po ng aming mga kamay, Panginoon, kasama po namin isinusuko sa iyo ang aming kahinaan at ang aming mga limitasyon, believing that you are in control. Kaya mong gawin yung hindi namin kaya mong abutin yung hindi namin kaya mong i-perform yung bagay na aming inaalala. That if we have the faith, you have the power to perform it, Panginoon. Sa mga panahon sinabi ng doktor na wala na pong pag-asa, sa mga panahon na ang sabi ng accounting namin, hindi na kaya, sa mga panahon sinasabi ng aming mga katawan, Panginoon, na wala ng pag-asa, sinasabi ng aming edad, sinasabi ng aming edukasyon, hindi namin kaya. Pero today, Panginoon, pinagsasama-sama po namin, Panginoon, ang aming pag-asa. Pag-asa, Panginoon, dun sa mga salitang binanggit mo at sinabi mo sa amin. Na katulad ng babaeng ito na dinudugo for 12 years, more than a decade of suffering, you ended it just like that. Immediately and suddenly, the blood flow stopped. Lord, I believe that you are a God of suddenly and immediately. So do your thing, God. It's impossible. Impossible is where you start. So we ask of you, God, not for what is possible, but we ask you for what is impossible. What is irrational and illogical to mankind. Yung hindi namin maisip na po pwede, yung hindi namin ma-anticipate, O God, yung hindi namin ine-expect. And I pray in Jesus' name, continue to do, O God, what only you can do. Abutin niyo po ang aming mga puso ngayon at maranasan ka po namin sa aming mga buhay. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Hello, Global Family. Thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.